Okay, so kwentuhan session ulit tayo 10-18-24. So grabe yung galaw ng market ngayon, alakas pa rin ng US. Tapos meron tayong bear month rally, so grabe yung mga charts ngayon, alalakas. So pansinin nyo, maraming masaya ngayon, maraming genius. Kasi kahit ano bilhin mo ngayon, sobrang laki ng chance talaga na gain ka dahil nagra-rally talaga yung market. So for today, apat na charts lang yung pagkukwentuhan natin. So simulan na natin, mabilis lang to. So FCG yung una. So itong FCG, grabe yung galaw nito if mayroon kayong RSI or ADX, sobrang lakas na nung mga ADX ito, RSI. Tapos, grabe yung move niya today. Sobrang lakas yung move ni FCG for today. Mapapansin ninyo, nag-create siya ng 52-week high today. Tapos, ang ganda ng close. Ang ganda rin ng volume. So, very exciting to sa coming days. So, tingnan natin if kasi ang susunod na resistance talaga nito is piso na. So, tingnan natin sa coming days kung kaya niya ma-reach yung piso and kaya niya butasin and mag-conso above it for a possible continuation move. So, sobrang lakas ng move ni FCG. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days. If magko-conso muna for a possible continuation move or dire-diretso na siya. Kasi, if mapapansin niyo, it's trading above the MAs, tapos okay yung volume niya, tapos 52-week high pa, so medyo malakas yung chart niya. Tapos sa November, hindi ko alam yung eksakto, basta parang November 13 yata, meron siyang dividends din na 3.4%. So, very exciting to sa coming days. Tapos yung susunod natin is si CPG. So ito guys, si CPG coming from a long downtrend. So lakas din ng chart dito, mapapansin nyo, medyo nag-improve yung volume niya. Tapos recently nag-create din to ng 52-week high niya. So 0.41, and at the same time, ang maganda rin kay CPG is may dividend siya. Ito medyo mas malaking dividends niya. Parang if tama yung computation ko, parang nasa around 11% yung dividends ito nung July saka nung September or October. So malaki yung dividends niya. And at the same time, yun nga, coming from a long downtrend. So very interesting din yung chart nito. Tingnan natin if magkakaroon na ng reversal and magiging uptrend na siya finally si CPG. So yun. So ito naman si CPG, ganun din, no? Parang as long as hindi ma-break yung 0.37 area, which is yung previous resistance niya, this one. So tingnan natin kung ano mangyayari dito dahil malakas yung market ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari, kung magfa-flag lang ba siya dito for a possible continuation move or magkakaroon ng pullback or magre-retrace or magkakaroon ng retest dito sa 0.37 area tapos for a possible continuation move. So hindi natin alam kung ano mangyayari dahil lakas yung market ngayon. So yun, no, kung may CPG kayo, syempre very interesting din to sa coming days kasi ang lakas na rin ng ADX nito, ng RSI, it's trading above all the MAs also, and 52-week high din, kaka-create lang niya. So, yun, very exciting to sa coming days. Tapos ito naman is 0.50, yung parang pinaka magiging resistance ito. So, pansinin nyo guys, no, yung mga nagiging resistance, yung mga nagiging support is normally mga nasa psychological level yun, mga significant level. So, yun, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa coming days if magkakaroon ng conso muna for a possible continuation move. So tayo, ang gusto natin, ako as much as possible, mas gusto ko yung may mga conso or hindi dire-diretsong rally. Kasi pagka nagdire-diretsong rally, minsan nasisira yung chart, di ba? Or nagkakachupitan or ano. Parang kasi ako mas gusto ko yung nagko-conso muna or mas kalmadong move for a stronger move later on. Kasi like FCG, di ba? Parang nag-consolidate siya for 2 years. Kaya nung nag-breakout siya, ang lakas. So, tapos yung next natin na chart is si MAC. So, ito ang lakas din ng chart nito, si MAC. Ito ganoon din, no? Ang ganda nung conso niya dito sa area na to. Tapos kita niyo yung volume, ang ganda. So, nung finally, nung nag-pop siya, so ano na to, yung parang sunod-sunod na stairs na going up. So, finally guys, ito, tingnan nyo, eksakto to, sa 7 pesos nag-close. So, significant level yan, psychological level. So, very exciting to sa coming days kasi ang lakas na rin ng RSI nito, ang lakas na rin ng ADX nito. So, maraming possible na mangyari. Yung pinaka-bullish is magko-consolidate siya above 7 pesos for a continuation move. Pero kung hindi naman, di ba, pwedeng mag-flag or pwedeng mag-squeeze muna for a possible continuation move. So, ang daming possible na mangyari. So, tingnan natin, no? Kasi sobrang it's trading above the MAs na. So, tingnan natin kung magpo-pullback ba siya, magpo-pause lang, or magpo-flag for a possible pop later on. So, ito, net foreign buy din si MAC for today. So, ang ganda rin ng galaw nito for today. Nagkaroon lang ng profit taking, may kita ninyo, nagkaroon ng profit taking, pero
nagkaroon ng profit taking, pero at the same time nung nag-dip siya, dami ring buyers. So ano to, 'di ba? Parang neutral lang doji. So tingnan natin if kung ano mangyayari dito sa coming days, no? Kung magsi-squeeze, magpa-flag for a possible continuation move. So yun, very exciting din to. So yung last na chart natin is si ABA. Ito si ABA, yung pinakamahinang chart natin dito sa apat na kwentuhan session for today kasi yung tatlo, malakas ang ADX, malakas ang RSI, and mga ano na sila, parang reversing na. Pero for this one, si ABA, ito coming from the, ano talaga to, parang pinaka-bottom, no? So, ang bottom nito is around 0.70 area, this one. Pero ang pinaka-resistance ito is nasa piso area, this one. So, kaya natin to sinama kasi, yung makikita nyo si CPG, si FCG, mga possible na magpiso sila or mga penny stocks sila. So, ito, si ABA ganun din. Penny stocks, tapos, going to piso. So if makikita niyo maraming ganun ngayon, 'di ba? Sila MRC and basta ang daming gumagalaw ngayon, tapos almost lahat nagpipiso. Si MRC, 'di ba? Yesterday nagpiso na break niya yung piso, tapos today kahit red siya nag-hold yung piso, no. So this one, ang pinaka-resistance nito is nasa piso na, tapos at the same time MA200 is nasa nandun sa area din na yun. So, meron tayong confluence of resistance dun sa area na yun. So, tingnan natin to guys, no, sa coming days. So, ang ganda nung galaw nito, coming from a bottom, nag-pop with volume, tapos nag-consolidate siya. Yung close niya kanina, ang ganda sana, no, dahil parang nag-breakout na siya, kaso bumalik, no. So, tingnan natin to, no. Kasi yun nga, medyo mahina pa yung chart nito, mababa pa yung RSI, yung ADX. So, mas maganda dito is, magko-consolidate muna siya, mag-iipon ng lakas for a possible continuation move later on. So, mas matagal yung conso, mas maganda actually. Pero ito, ganun na rin, no? Kasi medyo lumalakas na siya, pero hindi pa ganun kalakas kasi is trading above ano lang, 10, 20, and 50 lang, pero below 100 and 200 pa siya. So, maybe it will take time, pero ito, possible candidate din to na mag-pop later on, no? So, anyway guys, so yun lang yung kwentuhan session natin ngayon. So, hopefully, masaya kayo dahil medyo nag-rally yung market. I hope na you're making money. And yun lang. Happy weekend guys. Bye.